Sa pagbao ng sibat sa katawan ng isang anak pa ni Don Vicente ay ang siyang para ng pagguho ng mundo nito dahil sa nawala na ang dalawang lalaking anak niya. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa baki ng subscribe button. Salamat! Samantala, sa pagkakasabay-sabay nga ng pangyayari, ay lumabas na noon si Silvino sa mansyon ng mga salbasyon dahil sa tapos na ang misyon nito doon. Sabay gamit na nito ng kakayahan ng isang maestro na paglalakbay. At pagdating nito sa mismong labanan, hawak na nito ang libro ng panalangin o ang puting libro ng Pamilya Dalagit, kasabay ng pagkumpas nito ng kanyang isang kamay at tiklop nito. At habang nagliliwanag pa rin iyon, ay inalagay niya ito sa isang sidlan na tela na nakasabit naman sa kanyang bewang. At paglapit niya noon sa kanyang mga kapatid, dahil pagkatapos naman na matarakan ni Gregorio ng kanyang sibat ang isang anak ni Don Vicente, ay siya na ring unti-unting pagkonsumo sa katawan nito ng mga itim na usok o mga anino na siyang nagpapalakas sa pisikal at espiritual nilang kakayahan pala. Sa madaling sabi, ay nag-iisa na lang noon si Don Vicente kontra kina Lucero at ang mga kamag-anak nitong gabunan at sa magkakapatid na Dalagit. Tapos ay wika pa ni Amador ng, "Bago ka mawala, Don Vicente, ay kailangang sabihin mo sa amin kung sino ang iyong kaalyansa at ano ang tunay niyong motibo sa balak niyong pagpaslang sa aming buong pamilya." Wika ni Amador. Dahil sa mga sandaling ito ay hindi pa nga nila pinapatay si Don Vicente dahil gusto pa nila itong pigain sa mga nalalaman nito. Ngunit Hindi! Hindi mangyayari ito! Isa itong ilusyon! Sigaw na nito na parang nababaliw na. Sabay bigla ang pagtarak nito sa lupa ng kanyang baston nayari sa kahoy ng isinumpang puno ng balite. Wala kayong malalaman! Wala kayong malalaman sa akin! Kahit anong gawin nyo! Wika nito, kasabay ng pag-uutib niya ng mabilis habang hawak nito ang baston na nakatarak sa lupa. At habang ginagawa yun ni Don Vicente, ay narinig ng lahat ang pag-atungal ng mga lalang o mga itim na anino. O mga kaluluwa nga sa buong paligid. Pagkatapos noon ay ang mulingang pagbangon ng mga kalaban na patay na. Humangin noon ng malakas na mararamdaman mo ang kakaibang esensya ng hangin na ito. Napakabigat noon. At ang mga lalang na muli namang nabuhay ay para na ring naging aswang dahil sa pagpula ng kanilang mga mata at para yung umaandap sa dilim. Kung susumahin ay naging amaranhigang mga ito. Kakaiba lang ng konti dahil ang kanilang mga ngipin ay naging purong pangil na labang. At ang kanilang mga daliri ay tumaba na rin ng bahagya kasabay ng pagtubo ng matatalas na kuko at tuluyan ng pangingitim ng kanilang katawan. Pero sa kulay itim na para nang naaagnas o nabubulok ang kanilang mga balat. Mga kapatid ko, Lucero, humanda kayo! Dahil mukhang nagpapatiwakal na si Don Vicente sa ginagawa niya. Wika noon ni Silvino habang umiihi pa rin ang malakas na hangin sa malawak na bakuran ng mga salbasyon hanggang sa salubong ni Amador ng kanyang bakos na banal.
Nagbaon naman ni Lucero ng malapunyal niyang mga kuko sa kalaban sapagkat bumilis ang pagkilos ng mga nabuhay na mga tauhan ni Don Vicente at para bang nagwawala na ang mga ito na parang mga animal. Tawa pa noon ni Don Vicente habang ang mga itim na kaluluwa o mga anino ay lumalabas sa tungkod nito. Ngunit para ng taliwas sa kagustuhan ng mga lalang na kinokontrol nito ang mga kaganapan dahil sa humihiyaw ang mga ito. At habang ginagawa niya ang bagay na ito na para bang siya ng huling alas niya o kadispiraduhan dahil nga sa paubos na ang kanyang pamilya. Sa mga nakakalaban naman ng mga dalagit at salandig na mga tauhan naman nito habang tumatagal ang mga minuto, ay mas lalong pagdami ng pagsanib ng mga itim na kaluluwa sa mga katawan ng bawat isa sa mga kalaban. At dahil dito ay ang siyang lalong paglakas ng mga ito habang nakikipagbakbakan sa mga salandig at dalagit. Pero kahit pa ganoon ay nakikipagsabayan pa rin ang mga dalagit at salandig dahil sa lahi nga sila ng mga gabunan at may isa pa silang sinaunang gabunan kasama ang mga antingerong dalagit. Dito ay lakas pisikal na ang kailangan at para naman maihiwalay ang ilan sa mga kalaban o kalahati ng bilang nito ay nagpahabol pa sina Gregorio at Severino. At dito ay muli nilang ginamit ang kakayahan ng mutya nilang gaway-gaway, ang kakayahan na umapak sa mga dahon at gawing parang lupa lamang ito sa iyong pagtakbo. Kaya nga, tumakbo ng dalawa sa tubuhan, ngunit sa ibabaw nga lang ng mga dahon nito. Samantalang ang mga humahabol naman na aswang ni Don Vicente o mga tauhan nito sa pamamagitan ng mahikang itim ay humahabol pa rin naman sa kanila ang mga yun na parang walang kapaguran at parang hindi sagabal ang tubo sa kanilang daraanan kasi nga ay parang nagwawala na mga animal ang mga yun. At sa paraan ng paghabol ng mga ito sa dalawang magkapatid ay tinatalon-talon naman sila ng mga ito at pilit na hinuhuli. Ngunit nang makarating na ang dalawa sa plano nilang tunguhin sa gitna ng tubuhan upang dun labanan ang mga yun, nakipagsabayan na sila sa mga tumatalon-talon na mga lalang upang sila ay sunggaban. Nananatili ang dalawa na nakaapak sa tuktok ng mga tubo upang nasa panig nila ang sitwasyon sapagkat sa taas ng mga tubo ay nakikita nila ng maliwanag ang pagtalon at pagsunggab ng mga kalaban. Kaya naman sa bawat umaabante ng pagtalon o bigla ang paglitaw ng mga lalang sa tubuhan ay siya namang baon ni Severino ng kanyang punyal ng kidlat. Salubong naman ni Gregorio ng hawak nitong sibat. Sa bawat aahon sa tubuhan ay siya namang pag-atake ng dalawang magkapatid. Samantala, hampas ng bakos na banal ni Amador sa mga kalaban. Sa mga sandaling ito, sa pagtatabi naman nila ni Silvino, ay hinugot naman ni Silvino ang kutsilyo na nasa bewang ni Amador, na dating kutsilyo naman ni Balbino. At salita niya ng, "Amador, alalayan mo ang daanan ko. Kailangan nang matapos ang kahibangan ng Don Vicenteng to." Uwi ka niya. "Areglado, kuya!" Tugon naman ni Amador ng mabilisan. Habang paghampas pa nito ng lalapit na mga kalaban
At sa bawat paghakbang ng paglapit noon ng dalawang panganay na mga dalagit, ay ang siya namang pagkatumba ng mga hahadlang sa paglapit nila kay Don Vicente na isinasagawa ang ritual. Hinaharangan din kasi ito ng mga tauhan niya upang walang makalapit sa kanya. Hanggang sa dumating naman si Lucero sa harapan nila at tumulong sa paglilinis ng kanilang daraanan. Pinagpipira-piraso ni Lucero ang bawat hadlang sa kanila hanggang sa mga ilang sandaling ganun na ganun ang nangyayari. Nang makalapit si Silvino sa kinatatayuan ni Don Vicente, saksak nito ng tansong kutsilyo sa katawan ni Don Vicente. "Para sa'yo ito, Balbino." Bigkas ni Silvino sa pagsaksak nito ng kutsilyo ni Balbino sa katawan ni Don Vicente. At kasabay noon ang paghugot ni Amador sa baston. Sabay pagbali nito gamit ang kanyang tuhod. At sa huling kawit ni Lucero sa kanyang mga kuko sa isang lalang. Kumalas ang maraming anino sa katawan nun, kasama ang iba pa na katulad nito. Pati na rin ang mga kalaban nila Severino at Gregorio sa tubuhan ay ganun din lang ang nangyari. Naglipa na noon ang mga itim na anino sa buong paligid na para bang papabalik sila sa kanilang pinanggalingan, doon sa lugar kung saan nakatayo si Don Vicente. Ngunit sa pagdating ng mga yun, humihiyaw na noon si Don Vicente sapagkat ang mga laman nito habang tumatagos o dumadaan sa katawan nito ang mga kaluluwa ay nagkakagutay-gutay na at natatanggal ng paunti-unti ang mga laman nito sa katawan na para bang kinakagat siya ng mga ito, hanggang sa dumami na nga ng dumami ang kaluluwang tumatagos nun sa katawan ni Don Vicente, ay halos hindi na yun makita nila Amador ang katawan ni Don Vicente sapagkat tinabunan na iyon ng mga itim na espiritu, hanggang sa tuluyan ng pagsabog ng mga itim na kaluluwa at naging isang itim na usok na lamang ito sa kapaligiran. Sunod noon ang unti-unting pag-angat ng mga usok sa kalangitan. At tuluyan ng paglalaho. Sa pagtahimik ng kapaligiran, ay tanging mga patay na tauhan na lamang ni Don Vicente ang naiwan sa bakuran ng mga salbasyon. Dahil sa nawala na lang ang buong katawan noon ni Don Vicente na parang kinonsumo na ito ng mga alaga nilang itim na kaluluwa. At sa mga salandig at dalagit naman na nakatayo dito, sunod na pangyayari ay ang muling pagbabalik naman ni Gregorio at Severino mula sa tubuhan. At sa pagbabalik naman na ni Lucero sa pagiging normal na tao, kasama ang mga kamag-anak nitong gabunan. Dahil nagtagumpay nga sila sa pagbibigay nila ng hustisya sa namatay na isang dalagit. Ngunit, ganun pa man, ay may halong kalungkutan pa rin sa mga mata ni Lucero, sapagkat 3 buhay din ng mga gabunan ang naging kapalit para sa tagumpay na ito. Senyor Lucero, ikinalulungkot ko ang pagpanaw ng iyong 3 kamag-anak. Wika pa ni Amador noon kay Lucero ng pakikiramay.
Salamat sa pakikiramay, Senyor Amador. Pero kahit ganun pa man, namatay naman sila na pinagsisilbihan ang interes ng ating mga pamilya. Ibig lang sabihin nun ay namatay sila ng may dangal para sa susunod na henerasyon ng ating pamilya at manatili tayo sa kinatatayuan nating buhay. Tugon ni Lucero na malungkot, ngunit nananatili pa rin ang paniniwala nito sa karangalan ng kanilang pamilya sa pakikipaglaban kasama ang mga dalagit. At kahit di naman nakalap ng mga dalagit at salandig kung ano ang konkretong sagot, kung ano ba talaga ang tunay na motibo sa tangkang pagpaslang sa mga dalagit, ay nagpasya na silang umuwi na ng Victorias, kung saan nakaburol si Balbino Dalagit. At sa ilang minuto pa, sa pagputok ng araw, sa pagtama ng mga sinag nito sa bakuran ng mga salbasyon, ay ang siya namang pagkasunog ng mga katawan ng bangkay na latak ng labanan. Halos isang buong gabi na pala ang labanan na yun na naganap, sapagkat umaga na nung sakay na ng kabayo ang mga salandig at dalagit papauwi nga ng Victorias. Pero ng araw ni rin na yon ay ang siya na ring pagbuburol kay Doña Rodora ng kanyang anak. Dahil si Matilda na lamang ang natitira sa mga panahon na yon sa angkan ng salbasyon. Sa makatuwid ay 4 ang naging kapalit na buhay ni Balbino kontra sa pamilya Salbasyon. Ngunit ganun pa man, ay maituturing ba talaga na tagumpay para sa mga dalagit at salandigang nangyari? O baka naman ito'y isa lamang umpisa ng mas malawak na gulo ng 6 na pamilya? Tinatayang 2 araw pa ang biyahe ng mga dalagit at salandig kung susumahin, dahil sa gamit lang nila ay ang kabayo. Kaya naman na marami pang pwedeng mangyari sa kanilang paglalakbay. Pero habang naglalakbay naman sila Amador, dumako naman tayo sa payapang lugar. Sa Himamaylan tayo. Sapagkat pagkatapos ng pangyayari sa La Carlota, ay unang araw ng paggising na din ng pulot-gata ng dalawa, si Kael at Isla. Sapagkat nauna naman sa biyahe sina Kael kaysa kina Amador, ay mas malayo naman ang lugar na kanilang pinuntahan. Parang ang isang paraisong tahimik noon ang kinalalagyan ng dalawa, sapagkat nagagawa naman nila ang kanilang gusto ng malayang-malaya. Buong maghapon na lambingan, pasyal sa mga kainan sa gilid ng dagat, at syempre, di mawawala ang matatamis na sandali ng pulot-gata. Hanggang sa magkasama na nga nilang pinagmasdan ang paglubog ng araw. Mikael Dalagit, hindi ka ba nagsisisi na isang aswang ang napangasawa mo? Tanong ni Isla. Alam mo, Isla Salandig, tao ka rin lang naman na isinilang na may kakaiba lang na uri ng angkan o kakayahan. Hindi mo naman pinili yan nung ipinanganak ka. Ganon din naman ako. Sa tingin mo ba, pinili ko rin lang na maging isang dalagit? Mga lahi ng antingero. Pero tignan mo nga naman ang tadhana, mahal. Dahil sa impluensya at kapangyarihan, ay pinagtagpo tayo na kung iisipin ay magkasalungat o magkalaban dapat tayo. Pero hindi. Kasi ngayon ay magkasama tayo. Hindi lang dahil sa desisyon ng ating pamilya, kundi dahil sa kagustuhan din nating dalawa. Wala akong pagsisisihan, Isla, na ikaw ang napangasawa ko. Paliwanag ni Kael. At sumubalit na lang naman noon si Isla ng pagyakap kay Kael.
sa harap ng pulang liwanag ng papalubog na araw. Padilim na nga ang paligid. Kaya naman ilang sandali pa ay nagpasya na bumalik ang dalawa sa malaking kubo kung saan sila tumutuloy para sa pamamalagi nila ng 1 linggo sa lugar na yun. Nang habang magkahawak ng kamay ang dalawa, napaparating sa kubo na yun, napatigil nun si Kael at napataka naman nun si Isla kasi isang lalaki ang nakaupo sa ikatlong baitang ng pinakateres ng kubo na yun kung saan ka papasok. Nakaangat kasi ang kubo ng mga 1 metro mula sa buhanginan o lupa. At sa bahagya nilang pagtigil na mag-asawa ay tumuloy sila at lumapit pa sa taong yun. Hanggang sa, "Ginoo, magandang gabi. Mukhang naligaw po ata kayo ng kubong pinagpapahingaan nyo," tanong ni Kael. Ngunit habang sinasabi yun ni Kael, biglang namuti ang mga mata ni Isla at gumuhit ng patayo ang mga itim ng mga mata nito at naging kulay pula. "Hindi kami nagkamali, Senyor Mikael. Dahil naparito kami para paslangin si Isla sa landig." Salita ng lalaki kasabay ng pagtayo nito sa hagdan. "Ano?" wika ni Mikael. Nang biglang itinaas ng bahagya ni Isla ang mga kamay nito sa harap ni Kael na para bang pagpigil niya dito. Dahil sa may 6 pa na lalaki ang lumabas sa likod ng kubo. Pero kasabay naman noon ang pag-uwika ni Isla ng, "Mga lumantao. Pamilya ng lumantaong mga to." Alright, yun mga kabagis ko. Ang tindi nun. Tindi na naman ng episode na to, syempre. Pero tignan natin ang mangyayari sa susunod. Dahil nandyan na nga ang mga lumantao. Mag-shoutout na tayo mga kabagis ko. Shoutout po sa Cantilla family at Pidor family ng Zamboanga City. At shoutout din po sa Cantilla family ng Pagadian City. Shoutout din po kay Rinaldo Masyon from Barangay Milagro, Ormoc City, Leyte. Shoutout din po sa Humawid family ng Zamboanga City from Andrew Claridad ng Abuyog, Leyte. Shoutout din po sa Mirafuentes at Bantilan family from Davao City. Shoutout din po kay Junrey from Mansilangan, Bacolod. Shoutout din po kay Arminton Marlon. Yon, shoutout sa iyo kabagis. Shoutout din po kay Junel Bazar from Mindanao. Shoutout din po kay Coach Loy ng boxing from Tambacan, Iligan City, Mindanao. Shoutout din po kay Ray Macarayan. Shoutout po kay Noel Bacali from Mindanao. Shoutout din po sa Lucenio family at Jessa Dongon. Shoutout din po kay Ernesto Gante Morales Jr. from Ikage, Isabela. Shoutout din po ng Calora family ng San Vicente, Upper Macrohon, Southern Leyte. At shoutout din po sa Magallanes family. Shoutout din po sa Calora family from Negros at Mindanao. Shoutout din po kay John Cabello Jr. Yun mga kabagis ko, medyo marami-rami yun. So, iiwan ko muna sa inyo ang part 15. Salamat sa suportang tunay